Hello, welcome back to Tinton Podcast. Kulang ba ako ng article doon? Huh? Welcome back to our Welcome. welcome. Hindi ko siya ma-perfect, hindi ko Welcome. ma-perfect yung intro natin eh. Kailangan i-rehearse natin yan eh, yung Sige. intro natin. Siguro Sige. magsisimula ako ng welcome to the Tinton Podcast. Tapos yung sasabihin mo, where suns and rainbows. Huh? Hindi ko alam. Ano lang? Hi, I'm Tin. Pwede. Tapos, hi, I'm Ton. Or hi, this is Tin. This is or I'm. What's better? Um, Welcome to the Tinton Podcast. I'm the Ton, and she's the Tin. Sige, sa next episode siguro meron na kami better intro. Pero, welcome. This is our episode. This is our third episode. Yeah. And we're gonna be talking about, sorry, we're gonna be talking about the whole pregnancy period. Our first encounter, yung first time namin maramdaman and to go through the pregnancy journey. We're gonna talk about it from start to finish. From start na nabuntis Mm-mm. ka and then from pagkalabas niya Tara. Yes. Emotionally, physically, lahat. Mm-hmm. Consider namin. Okay. So, um, wala ka bang ibang Meron ka ba surprise question sa akin? Not sure. Wala? How about, kamusta ka this week? That again. Kamusta ka this week? Yeah. 1 to 5 na lang siguro yung score. Siguro same lang last time. Siguro, Pero, oo. nahirapan tayo this week kasi Oo. hindi Alam ko na yan. nagnanap si Tar. Oo. Si Nasa, Atara. na siya. Sabi daw nila meron daw stage na titigil. Or, hindi stage eh. Kumbaga, may isang random. May pinagdadaanan yata siya. Meron siyang, correct me if I'm wrong pero kung na-experience yun mga parents dyan na nakikinig, na meron bang point in time around 20 months ng baby to coming into the second year niya, bigla siyang titigil sa mga naps. Kasi ito na yung third day niya na hindi I think so. Basta this week, nag-start. This week, hindi na siya natutulog ng hapon. Usually kasi yung schedule niya, 1 p.m., 12. Kasi hindi rin siya nakakatulog ng maaga. Tapos sa gabi. So, feeling natin overtired. Oo. So, kawawa naman siya. Overtired, tapos sabay, usual child tantrums. So, yun. Medyo, pag natutulog na gustong lumabas. karoon na extra difficulty yung Week pag-aalaga. So, I'll give it a 4, I guess. Hindi, 4 dahil, kumbaga, yung free time mo saan na nagagamit during nap time niya. Nawala. Feeling ko kasi parang sobrang, di ko alam sa'yo I can't speak for on your behalf. Pero sa tingin ko, nagagamay na natin. I don't wanna jinx it, pero the more that we parent, the more na inaalaga natin siya, the more nakaka-develop tayo ng much more patience sa kanya. Or nafe-feel mo ba yun? Na Nafe-feel mo yun? Meron akong konting battery na nacha-charge konti, na kailangan ko i-charge. Paano mo siya na-charge? Siguro yung mga me time or bago matulog, iisipin ko lang na habang basta tulog siya, pag tulog na tayo lahat, tapos pag gising pa ako konti, parang nanamnamin ko lang yung feeling na, okay, this is my time. Nakahiga ako. Hindi ako makahiga or hear my own thoughts pag nagbabantay ako. So, ito yung time. I'm gonna enjoy this time and then drift off to sleep.
So, I guess that's one of the chances na pwedeng mag-charge yung patient's battery ko kay Atara. Hindi mo na nafe-feel yung, ayoko pa matulog kasi pagising bukas babantayan ko na ulit siya. Nararamdaman pa rin naman yun. Mm. Kaya nga, that's the point of being mindful, or I guess being present. The present na, okay, everything, I can do what I want now. Ayun lang. Ikaw, ano yung kamusta this week? Hindi ko pa ba sinagot? Andi, okay, moving on. Sorry. So, yeah, pregnancy. Yung first question na ibibigay ko sa'yo, puwera siguro sa how did you feel? Ito mas specific. Okay? Beyond siguro yung usual symptoms, na common symptoms ng pagiging pregnant. Okay? Ano yung symptoms na kahit common, nararamdaman mo, that surprised you? Na parang, kunwari, nasusuka ka. Alam mo na yun eh, pero hindi mo inaakalang ganito kagrabe yung susuka ka ng buong hotdog. Joke lang. Hindi na siya buo nung sinuka ko siya. Okay? Grabe yung buong Hindi kasi ako sumusuka. Right. Diba? Hindi naman ako usual. Or wala naman yatang normal na nasusuka ng food. Pero nung buntis ako, ayun. Sa hotdog, sa chichirya, even yung chichirya, sinusuka. Hindi lang naubos ko hotdog yung yata kinakain namin dito. yung isang pack ng chichirya, yung tortillas ba yun? First time ko din sinuka. Tapos first time kong nag-samgyup na sumuka ako afterwards. Naalala mo? Hindi. Basta may nag-samgyup tayo, tapos inisip ko pa nga kung tutuloy ba tayo kasi baka masayang lang. Kasi konti lang yung makakain ko kasi nga, diba, choosy nung pregnant. Pero sabi nila, sige, tuloy natin. So, punta tayo. Tapos parang hindi ako natutunawan. Hindi ako nakatulog nung gabi hanggat hindi ako sumuka. So, sinuka ko siya, tapos gumaan yung pakiramdam ko. Nagsusuka ka more than usual? Na-surprise ka doon? Oo. Yeah, for kasi mahilig akong kumain. Parang mas malakas pa ako kumain kaysa sa'yo. Oh. Tapos hindi ko na-gets kung bakit ako sumusuka. What else? Ako ba? How did I feel ba? Yun nga muna. Pero how did you feel nung nalaman mo na pregnant? Nung pinakita ko na sa'yo na 2 lines. Actually nga, yun nga. Na basta na-delay ka eh. Okay? And then, kinabahan na ako kagad. I think 1 day ka lang na-delay nun. Tapos nasa isip ko parang, hindi naman siguro, ganyan, hindi naman mangyayari yun. Pero kinakabahan na ako konti. So sabi mo nga sa akin na parang yung pinaka-best results or nakita natin sa internet na yung best results ng PT or pregnancy test is the morning, yung pinakauna mong ihi sa umaga. So umaga na, nararamdaman kong gumagalaw na. Tulog ako eh. Kumbaga nagpapanggap akong tulog. Totoo ba? Oo. Tapos nararamdaman ko, kasi ina-anticipate ko siya eh. Kasi nag-usap tayo, sige mag-PT ka sa umaga, blah blah blah. Tapos naramdaman kong gumagalaw-galaw ka, tapos naririnig ako sa CR, tapos parang, simula na. So parang, doon ko siguro na-accept na if ever man pregnant ka o hindi, I mean, yun na yun eh. Kasi hindi naman, kumbaga, nag-usap naman tayo before na if it happens, it happens. Ayun, so nung pinakita mo sa akin yung, dalawa pa nga eh. Pinakita mo sa akin yung pregnancy test. Ano ba yung mga tumakbo sa isip ko nun?
here, kumbaga, ang bilis 1 month in. Parang, yung plan natin is actually 1 year na gusto natin muna lumipad. Gusto natin gusto muna natin mag-dates, ganyan. Lumabas, at kung basta buhay na tayong dalawa lang as a married couple, ganyan. So, yung hindi pa din gawin before. Yeah. So, yan, boom. 1 month in, parang, responsibility in a month, no? Yun na yun. So, yun, that's how I felt. Yeah, yun lang. Not so happy. Hindi naman not so happy. I didn't feel joy. Okay? Na parang, yay, buntis. I just felt na parang, yun, parang, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Parang ganun, oo. Na, okay, pregnant na ikaw. And magkakaroon tayo ng baby. And that's not saying na hindi ko love si Atara. Hala ko hipis. Kinalat. Sorry. Sabi mo, magsabi ka ng totoo. Hindi, ito na nga yung totoo eh. Kasi, wala nang sabi ko, tuwa ako. Hindi. Nung nalaman kong buntis ka, and tinry pa nga natin eh, na parang, hindi yata gumagana yung dalawang pregnancy test na yan. So, nag-schedule kagad tayo ng ultrasound or pa-check kung... Hindi pa sure. Oo. Siyempre, do you think... Well, that day, first time, nagtatawag tayo ng mga clinic, ganyan, kung may OB bang available, ganyan, papa-ultrasound. And meron naman, buti na lang walking distance. Oo. So, yun. Okay. I think it was 8 weeks. Nung nag-ultrasound na, and may pinakita sa akin. Hindi pa sure. Hindi. May ultrasound, tapos parang meron, ang tawag doon, sac. Oo, sac pa lang. Oo, pero visible sa screen. And pinrenta. Yun yung pinakita natin, which brings us to the next question. Maya. Pero sabi niya, diba, balik tayo agad after 2 weeks. Pampakapit, something. Hindi pa, yun yung sinabi niya eh, parang balik kayo after 2 weeks, tapos ultrasound again. Para kung mas sure na, kung may baby. Pero nung pinakita na natin. Pero nag-ultrasound tayo, tapos may baby sa screen. Doon ko na-feel yung parang warm feeling sa heart na, hindi, totoo to. Okay? In camera, totoo to. Nung nakita ako yung, ito siguro kung mahanap ko yung yung, nandiyan naman sa'yo, di ba? Ipapaskill ko dito, yan, i-edit in ko dyan. Okay. Hindi ka ba magkakaroon ng warmth sa heart mo nang nakikita mo yung picture na yan? Yan yung picture na yan. Warmth. Maalala. But anyway, siguro kung first time dad ka, tapos nakita mo yun, may feel mo yung warmth na yun. At least ako. So, happiness ba yun? Warmth. Not necessarily means happiness. Pero warmth. Ganon. At least, sige. Titake ko siya as positive. Nice. Positive naman siya. Hindi siya Sabi ko lang, ang mahal ng ultrasound. Tapos after 2 weeks, ultrasound na naman. So, nandun ako sa ang gastos. Nandun ako. Tapos binigyan tayo ng mga pangpakapit na gamot. Nireseta. Ang mahal na naman. So, puro gastos. Yes. Ikaw ba, nung nakita mo yun? Kasi ako nagkaroon ako ng warmth eh. Ikaw, ano yung na-feel mo nung nakita mo siya sa screen for the first time? Kung maalala. Gastos yung nasa isip mo. Hindi, naalala ko na sabi nga niya, hindi pa sure. Kasi diba, bakit naman tayo pinabalik agad in 2 weeks? Baka para sure ball. Oo.
Well, Hindi, alam mo naman na kalmang-kalma naman ako nun, di ba? Oo. Di ba, yung sinabi ko, nung time na sinabi ko, 1 day delay. Na parang, baby, 1 day delay ako. Alam ko bawal ang coffee sa baby. Or, pwede naman yata at least 1 cup lang. Pero, hindi ako nag-coffee buong pregnancy, diba? So, nung 1 day delay, sabi ko, okay, hindi mo na ako mag-coffee, bili ka na ng PT. Kalmadong. Parang nagkaroon ba ng time na na-feel mo na hindi ko gusto yung nangyayari or something? Hindi naman. Kalma. Sabi, as in, ina-assess mo lagi kung ano yung nangyayari na parang, or here's our next step. Planning stage. Parang andun ka eh. So, here's another question. Ano yung, wag muna yan. Since na-mention pala natin na we shared it. Oo. How did we share it? Ikaw? Kwento mo, how did we share it? Ikaw yung mag-video call. Video call mo sila. Tapos, yung families lang muna. Bumili kasi tayo ng mga yung tusok-tusok, mga fishball, squid ball. Yun yung kinain natin. Binili natin after ultrasound. Tapos, so syempre nasa table kasi kumakain nga tayo. Tapos nilagay mo yung ultrasound somewhere there sa table. Tapos, sabi mo sa kanila, tinawagan mo sila, tingnan niyo yung pagkain namin. Parang ganun, Ang labo, no? Sabi mo, tingnan niyo yung pagkain namin. Tapos parang sila, bakit yung pinapakita sa amin yung pagkain niyo? Tapos dinaanan mo may ultrasound. So parang tinawagan natin sila, hi guys, tingnan niyo yung pagkain namin. Parang ganun. Sobrang hindi pa natin na-orchestrate masyado in the best way of sharing siguro. Pero it works. Everyone was happy. Excited. Tapos sabi, congrats nga sabi nga ni mama. Congrats sa ating lahat. Diba? Congrats sa inyo, congrats din sa amin. Kasi tumatak sa akin yan actually. Lolo and lola na kami. So na-happy lahat. Alright. Yun yung nakakatuwa. Welcome sa affiliate segment ng Tinton. Kasi gusto namin kumita sa ginagawa namin. Okay. So itong segment na to is mag-feature kami ng gamit or something we bought that we used or use. Ayun, na parang ni-research naman siya. It's effective. Some of it we still use. Some of it we used. Past tense. We will not share yung products na yun, no. Not effective for us. Okay. Yeah. Or we don't use. Or we did not buy. So yung product of this episode is milk. Sucker. Ang tawag doon? Breast. Dalawa yung breast pump. Is it a breast pump or yung milk catcher? Ayan. Whichever. Ano mo yun? I don't know the difference. Ito. Ping! Yan. Pag-usapan naman natin mamaya. Ito yung picture nun. Sige. Yung breast pump na lang na ginamit ko. Okay. Actually, madami kasi yun. Well, kung gusto nyo ma-spoil sa mga products na ginagamit namin, here's a selection. Yun na lang. Categorized, or hindi naman categorized, pero nakalista siya sa aming Pasio affiliate link nasa description. Please browse through it and click the link. Huwag niyong gawin na pagka-click niyo ng link, aalis kayo tapos i-search niyo sa Lazada. Kasi parang, para saan pa tong ginagawa namin? Click niyo yung link, tapos bilhin niyo doon. Para gumana. Para gumana. Okay. So, wala, naisip ko lang ba kasi gawin niyo. Basta those are the products na ginamit natin or ginagamit natin. Na we actually bought. Ayan. Yes. So, please consider yung mga items na binili namin, and it would definitely support us and continue ang aming podcast. So thank you for supporting us. Back to the podcast. Welcome back.
Na-enjoy nyo ba yung segment na yun? I know I did. Did you enjoy it? Okay. So ito na yung tanong na binitin ko. Okay? Ano? Okay. What made you... sorry. Would you consider having another gender reveal party? Kumbaga, parang kasi nung kaya Tara, nagpa-gender reveal tayo. Yes. Okay? Ulitin ba natin yun? Yes. Yes? Nagustuhan mo? Okay. Pero gusto ko ako yung magpa-plan. Okay. Yun lang. Tayo magre-reveal ng gender sa family members. Ako kasi, kaya ako siya tinanong, kasi parang at this point kasi... Gusto mo naman ng second baby? Ba't mo natin pinag-usapan It's yung a question. It's for fun. For podcast, fun, entertainment only. Should this be for entertainment? Wait lang. If ever na magkaroon ng second baby and it's not hinting, para kasing bias na ako sa boy. Kasi, ako din naman. Bias na ako. So parang ayokong yay, it's a girl. So ako parang ayoko mag-feel yun in front of our family. Pero kaya ko naman mag-surprise no. So you don't like mag-gender reveal? I don't know. Pag hindi boy. So yung mangyayari ba, pag hindi boy, walang gender reveal tayong gagawin. Pero pag boy, may gender reveal tayo yung magpapa-gender reveal. Alam na natin yung gender. Or ako lang. Yeah. That's surprise to everyone. Pwede. Kasi mukha mo. Sakaling magkaroon ng kapatid si Atara. And that's for entertainment purposes only, yung tanong na yun. Huwag natin gaano serious. So yes, gusto ko ng gender reveal. Okay. Na ako yung magpa-plan. Okay, moving on. Next question. Go. When did we share it to others? I mean, relatives and friends. When? Kasi alam ko hindi natin share agad. Meron kasi tayong tinatawag na 3 months in rule. Explain mo nga. Kasi ikaw yung nag-explain sa akin nun eh. Parang yun kasi yung masasabi mong safe na si baby talaga. Naka-lock in na siya. Oo. Lahat ng mga pampakapit. Mas less na yung possibility na hindi siya kumapit. Yun, oo. Yun nga. So yun pala yung rason ng mga pampakapit. Kasi sa akin, walang parang pampakapit, what does that mean? Pero hindi daw lahat binibigyan ng pampakapit eh. Hindi ko maalala kung nag-bleeding ba ako nun kaya ako binigyan ng pampakapit. Akala ko it's SOP. Akala ko din, pero hindi daw. Wow. Okay. Pero kailan nga ba natin siya? I think as soon as we got back. As soon as we got back from our first ultrasound, pag-uwi natin, bumili tayo ng siomai, pagbalik natin, nagpakita tayo ng picture. Yun yung sa families. Pero yung relatives and friends, hindi tayo nag-post or anything. Yun yung after 3 months na, okay. Doon lang natin share. Okay. So, hindi ko naalala eh. Kailan ba? Naalala ko yun. Naalala ko bigla. Yung pinapa-compose mo ako ng message. Andun tayo sa SM. Nasa SM tayo. SM Marikina. Tapos, pinadadraft mo na ako ng Instagram post saying na meron kaming on the way, tapos meron pang eggs and hatching eggs. Tapos baby. Parang hindi naman. Parang yung suot natin nasa isod tayo eh. Nag-lunch out tayo, tapos nagpa-picture tayo. Pinicturean natin yun, pero hindi pa pinapost. Picture pa lang yun. Pero yun kasi naalala ko eh. That I cannot remember. Pero I didn't remember yung picture. So, nag-align yung stars. Nag-complete. Yeah. Okay, so nasa what did we go through section na tayo ng... Wait lang. How did we come up with the name? Atara? Lina Atara. Ikaw yun eh. Siya yung nagpangalan. How did I come up? Siya yung nagpangalan. Paano ka pumayag? Ang tagal kasi,
parang siguro nung tayo ay magjowa pa lang, feeling ko, inisip mo na yun eh. OA? Hindi ba? Hindi. Okay lang, sabi mo matagal mo na iniisip yung Atara. Sinabi ko ba? Oo. Para siyang Ay, ito. yung Atara, yung Lina siguro bago. Yung Atara, yun yung first na nasa back burner mo. Na parang, yun yung first name that we thought about. Pero i-workshop pa natin, tingin pa tayo ng iba. And then we went back to Atara. I think that's how it happened. Possible yan, pero hindi Possible. ko maalala. Sige, okay lang. Okay lang sa akin. Posible yan. Kasi pag di ko maalala, tas ikaw nagsabi. Maaari. Hindi ko kasi sure kung pagtitiwalaan ko yun. Pag ikaw, facts. Pag sa akin, alleged lang. Allegedly, naalala. Di ba napatunayan naman natin kasi na hindi lahat ng sabihin mo fact. Aminado ako dun si minsan na Rumble. parang may fact dun, pero nakabalot siya ng isang plastic of kung ano-ano. So, kailangan mo lang hanapin. Para siyang bag ng grocery. Hinahanap mo yung tuna, kunwari. It's puro tissue. Bakit may Sorry na, wala na ako. Tapos realize mo, yung akala mong fact, hindi pala totoo. Hindi. Hindi kaya. Ginagaslight mo ba ako? Anyway, asa na ba tayo? Nakawala na ako. That's a serious accusation. It's a joke. Hindi niya ako ginagaslight. Walang gaslightan dito. Ha? Ay, asa na tayo? Sorry. Yun nga, yung Lina Atara. Okay. Hindi ko na maalala kung kailan ko siya naisipan. Pero alam ko, during the pregnancy, kasi di ba hindi pa nga natin sinashare yung name agad kasi hindi pa tayo sure. Or kung na-share man natin yung Atara lang muna. Kasi hindi mo gusto. Hindi mo pa siya ganun kagusto. Oo. Tapos ako kasi it's too unique eh. Parang gusto ko yung Atara. Parang gusto ko yung Atara. Tapos hanggang sa pumayag ka na lang. Pati sa Lina. Pero yung Lina yata nagustuhan mo agad kasi name siya sa isang character. Yung Lina kasi character siya ng Dota. Yun. Tapos so, madalas ko siyang ginagamit. So parang Lina, boom. Kasi Lina inverse. Oo. Atara means crown, tapos Lina means unity. Unity crown. So kung nag-iisip din kayo ng name para sa magiging baby niyo, pag nakaisip na kayo, tapos ayaw pa ng asawa niyo, ulitin niyo lang ng ulitin. Tapos magugustuhan niya rin yun. Nag-work naman siya. Yun na yung name niya. Yeah. Ganda naman, di ba? At saka yung pagkalabas niya, parang yung mukha niya, as in Atar Stars talaga eh. Yun na yan. Si Atara yun. Yes. Alright. Where are we na? Going through na ba tayo sa going through? What did we go through? Gumagalaw si Atara. So, meron kaming video. CCTV. Nanny cam ni Atara. We're hoping na hindi siya masyadong magising. Ang ingay na ba natin? Hindi ako sure. Okay, nag-stop siya. Alright. So, here's a question. Papalapit na tayo nandun na tayo sa sa hospital part. Pero bago yun. Sa buong wait. Should we cut muna? Should we take a break kasi gumagalaw si Atars? Or hindi? Okay na siya? Okay na. Went back to sleep. Alright. And what did we go through? Ano yung pros and cons during the pregnancy? Pros and cons during the pregnancy? Isa lang yung pro na naisip ko. What? Yung sa pila. Pag mga pila. Grocery lines, diba may... kasi may priority lane. Oo. Yung kumuha tayo ng... umiiyak si Atara. Okay. So, cut muna, balikan namin. So, yung question is, sige, cut na. Siguro, what made you say, buti na lang buntis ako? Buti na lang buntis ako moment mo. What point in sa buong pregnant period na parang, grabe, buti na lang buntis ako? Yung nagpunta tayo sa PhilHealth.
Oo, grabe yun. Sorry. Grabe. Hindi kasi Grabe sobrang lupit kasi ng privilege niya. Sige, kwento mo. Ikaw na. Ako ba? Doon tuwa ka eh. Kasi, ang haba ng pila. As in, Hanggang sa baba, yung hagdan. imagine mo muna, mag-imagine ka ng mahabang pila. Or mag-search ka sa internet ng type mo mahabang pila. Okay, pili ka ng picture. Yan. Haba, di ba? Times 3 mo. Ganon kahaba. Okay. Ganon kahaba yung pakiramdam kasi nung parang, actually yung papunta doon is actually another story, pero I think irrelevant siya. Or kwento natin mamaya, who knows. Pero basta yung pagbaba natin doon sa PhilHealth, satellite office ba yun or main office, doon pa lang tanaw ko na yung pila eh. Tapos parang bumagsak yung soul. Kasi, actually, alam ko na ikaw makaka-priority lane. Ang hindi ko alam, pwede mo akong masama. Nasama ako. Pumayag naman si Kuya Guard. Pumayag. Dalawa lang naman kami. Ako lang yung pinapasok niya. Tapos sabi ko, pwede po ba isama yung asawa ko? Pumayag naman siya. So, kung sasagutin ko actually yung tanong ko, buti na lang buntis yung asawa ko. Yun. Yung pwede mo akong masama sa mga priority lanes. Kasi hindi natin yata siya ma-update online. Kailangan natin pumunta. Hindi ko alam kung ano yung update natin. Ang productive natin yung araw na yun. Kinuha natin yung PhilHealth, kinuha natin yung basta nag-asikaso tayo na Pag-ibig, IDs. lahat. Tapos, SSS. Alam ko nga, parang number 1 ako dun sa pila eh. Actually, hindi pa nga, di ba pinapasok na tayo. Yeah. Pero nung binigyan ako ng number, hindi pa niya napansin pala na buntis ako. Talaga? Oo. Hindi siya ganun ka-apparent. Yung baby bumps. So, nag-antay, nakaupo na tayo, ganyan. Tapos may number, may hawak na akong number. Ang haba pa ng pila. Tapos, may tinanong ako or tayo doon sa counter, doon sa window. Tapos sabi niya, pregnant po, gumanon siya. Tapos doon niya ako binigyan ng priority parang number. queue number for, yeah. Kaya mas nauna ako natapos sa'yo. Ikaw, nag-wait ka pa. Basta may line parang sa normal queue ako, pero nakasunod na ako. Oo, nalagpasan mo pa rin yung mahabang pila doon sa Grabe yun. Oof. So, kung kailangan niyo mag-asikaso ng ID na hindi pwede online, gawin niyo pag buntis kayo. Ayan. Seryoso, pag may kailangan tayong gawin, pati nung passport. Ang bilis lang ng passport namin kasi priority lane. Well, dahil si Atara yung pero yung nagpa-ayos kayo kasi may mali sa name, sa pag-enter ng name. Pinauna kayo kagad. Oo, kasi nga. Yeah. Ayun. So, kung may ayusin tayo ulit na IDs next time na hindi kaya online, gawin natin pag buntis ako. Yes. When? Who knows? Tagal pa. Yeah. Okay, so coming into the D-Day moment, ready ka na ba? Meron ba akong tanong eh? Kaya ka tinanong kung ready ka na ba. Okay, go. Shoot. So, gusto ko lang, curious lang ako kasi nung buntis ako, lagi akong gutom. Laging may food delivery. So, ano yung mga na-feel mo every time na, yung mga times na, inaantay lang kita magising sa umaga. Kunwari 8 a.m. sa umaga ba yun? Or 7 a.m. sa umaga. Tapos sabihin ko, baby, andyan na yung pagkain sa baba. Parang ganun. May food delivery na. Or matutulog na lang tayo, mga 11 something. Kasi hindi naman ako nakakatulog. Agad nun may insomnia din. Sasabihin, mag-order din tayo kahit 11 p.m. na nun. Anong mga na-feel mo every time? Sasabihin ko sa'yo, may pagkain. Grateful. Hindi ka naiinis na parang, ano ba yan? May pagkain na naman? Ano ba yan? Gutom na naman siya. Okay. Wala pa atang tao na sa mundong to so far na nung sinabi, uy, kunin mo na yung McDo sa labas, tas na bad trip. Wala pa ata. Ayan, McDo na naman. Wala pa atang. Happy ka din. Oo. McDo sa umaga.
Alam mo yung 5 a.m. ako magigising, tapos Oo. naghahanap na ako ng restaurant na bukas. Sa akin, hindi problema yun. Meron nga time na, gumising tayo, tapos sabi, tara, punta tayo sa McDo. Tapos naglakad tayo, papunta sa McDo. Oo. Umaga din yun. I don't mind. 7 a.m. Kumaga, parang meron 99.9% chance na mag-no ako sa McDo. Na parang pag nag-aya ako, tara McDo. Actually, never ka nga nag-no sa lahat ng sinabi kong parang, tara pa mag-Jollibee. gusto ko. Parang pag nag-no ka, baduy ka sigurong tao. De, joke lang. Parang, hindi mo siya matatanggihan eh. Parang iyaya lang. O, basta hindi ka yung babayan. Tol, McDo? Parang, tol, McDo. Parang, ayoko. Di ba, hindi siya makatotohanan? Pag sinabi mo, McDo naman tayo. Ayoko. Parang wala pa ako. Meron kaya? Weh? Oo. Parang, McDo? Pwede Jollibee naman. Hindi, I mean, fast food. Or Grab na say. Grab na lang. Order tayong Grab. Ayoko nga. Wala naman yata. Libre mo? Ganun. Yun siguro. Sa bayaran. Siguro mahirap. Libre mo? Hindi. Okay lang ako. Libre mo? Sige. Ayun. Di ba? Ang hirap tumanggi sa pagkain. Nice. I like that question. Nice. Gusto ko yung question. Meron pa. Go. Sige, go. Meron ka bang times nun na, ano ba yan, may kasama akong buntis or kasama, dahil buntis yung asawa ko, ako lang yung gagawa nitong chore na to or something. Nangyari ba yun sa atin? No. Wala naman, di ba? No. If anything nga, mas proactive ka pa nga sa akin eh. Kasi ikaw yung may time na magbubuo tayo ng furniture. Tapos buntis ka. So parang, talaga, gawin natin yan. Parang, hindi gawin natin to. Oo, pala, ayaw mo ng ganun. Pero, hindi ako parang, ba itong buntis to? Hindi naman ako ganun. Pero parang, pag gagawa ka, I'd be, okay, I'll help. I need to help. And hindi ako makaka-feel ng ano ba yan. Tapat lang. Yeah. Tama yung sagot. Hindi, may instance nga na sa sobrang proactive mo, imagine mo, sobrang actually delikado. So, don't try this at home when you're pregnant. Hindi ko na yun sa uulitin. Wag mo na ulitin yun. Nagbubuhat siya ng ref. Hindi, nagbubuhat ka ng washing machine habang, alam mo yun? Kaya ko eh. Hindi ko alam kung bakit ka naglilipat or nagbubuhat. Binuhok natin doon. I was surprised na nagawa mo yun. Pero yes, di siya, women. huwag mo siyang gawin kasi hindi siya important over doon sa, baka ang tawag doon, yung baka mag-go into labor ka na agad. Nang hindi mo inaasahan. Or anong tawag doon? Preterm ba yun? Earlier. Early labor. Tama, early labor. Hindi, may term doon eh. Parang parang early bird. Parang, may term doon. Starts with the letter P. Premature. Yung. Oo. Damn. Premature. Yes. Yun. So, hindi siya worth it na i-risk yung life ni baby. Hindi ko alam kung bakit niya ginawa. At hindi naman siguro din full effort niya. Pero amazing. Ako siguro na-amaze. Ba't di mo ko pinigilan? I was in awe. Siguro nag-freeze lang ako. Parang, dapat ba ginagawa niya yun? Hindi ko to kayang gawin isa. Kaya okay lang, tulak na. Or sobrang progressive kong tao na sobrang feminist ko na parang, bakit ko pipigilan yung malakas kong asawa? Yung buntis kong asawa. Na parang, ako na yan, ha? Ibig ba sabihin, lalaki lang kaya gumawa? Baka ganunin mo? Joke lang. Siyempre, pipigilan the next time. Parang, stop mo yan kasi you're pregnant and you deserve care. You were first-time parents. Di ko rin naman alam na... Yeah. Hindi ko alam. It wasn't a good thing to do. Mm-mm. Yes. In retrospect. Now we learned. We're not gonna
do it again. Yeah. Ito, may pahabol akong question pala. Yes. What feeling in the realm of pregnancy would you like to keep? Na parang meron bang simptomas na gusto mo sana nararamdaman ko na lang to kahit hindi ako buntis? O wala naman? Wala. Talaga wala. Imagine mo insomnia, nagsusuka, Yeah. choosy sa pagkain. Sabagay. Why would you want that? Wiwi ng wiwi. Tapos naalala ko nung sabi ko, pagkalabas ng baby, dadapa ako. Kasi hindi ka makadapa. Yan yung super inaantay ko. Ang papa. Ako nga naalala ko, minention mo sa akin yan. So wala. So, init na init ako. Not a very good question. Hindi, joke lang. Ang ina-imagine kong sagot mo dito is yung hyper pang-amoy. Na hindi rin pala ata maganda kasi sobrang repulsive lahat kahit hindi naman dapat repulsive tulad ng ginisa. Yung oil, yung amoy lang ng oil. Tapos nagagalit ako sa'yo. Baho mo. Tsaka nag-acid reflux din ako. So, ayun. I guess we can chalk it up sa... Hirap pala. No. Wala akong ikikeep. Yung baby lang. Kasi nararamdaman wala. Pero yung baby. Ba't sa tumatawa? Of course. Okay. Shall we proceed na sa D-Day? Yes. Okay. So, D-Day means, ano nga ba ang ibig sabihin ng D-Day? Ito yung the day of tumakbo tayo sa ospital. Correction, hindi tayo tumakbo eh. Parang there was Nag-grab tayo. Oo. Tatakbohin mo pa ako, buntis nga. Hindi. Ang ibig ko sabihin doon, parang we were actually calm. Na ang iniisip ko kasi na parang baby, lumabas na si or yung mababurst yung water. Labor na. Yung water. Sorry, yun ang labor na! Ini-imagine ko na yun yung gagawin. So, ko panic lahat. Tapos sabay, may makakalimutan tayo. Parang, chaotic. Pero hindi. It's the complete opposite. And we are, pat ourselves sa back dahil sa ginawa nating sobrang calm na, nakagen pa nga tayo eh. Parang, are you ready for the... Ako pa ba nag-book ng Grab nun? Ikaw ba? Hindi ko maalala. Kasi usually, hindi ka magbo-book. Ako yung lagi nagbo-book. Tapos, hindi ko maalala kung ako pa yung nag-book or inisip ko, ako pa ba pagbo-book nito? O sinabihan yata kita na, teka, nag-book baby, pwede ikaw na mag-book. Pero hindi kaya yata mag-book kung hindi ko sabi. Baby, pwede ikaw na mag-book. You're assuming. Check ko nga sa phone. Ikaw nag-book. Ano ko, nasira na yung phone ko. Hindi ka sure, no? Sira na ata yung phone ko. Hindi ka sure. So, nag-start yun na gaano tayo, right? Nagbibig ako ng cookies, sabay lumabas ka na lang. Very calm. Na parang, I think it's time for us to go to the hospital. Ganun ka. Hindi ako nag-English. Tapos ako, oh really? Sabi ko, oh really? I think we should go now. Parang sabay, do we want to grab our bags, the hospital bags? Okay. Maybe sino yung kasama mo nito? Hindi ako yun. Hindi, dramatization lang yun. Sobrang proud kasi ako na ang calm natin. And also, gusto ko tang bigyan ng flowers sa hospital bag na ginawa mo. Okay? Parang, wala ako natanggap na flowers. Ano yun? Metaphor. Parang, para siyang siguro, yung terminology na gagamitin ko, Hilton-proof siya. Okay? Huh? Let me explain. Feeling ko kasi pagkabukas ko, everything was in place. Everything that I needed was there. It was labeled. And
sobrang gaan ng pagbubuntis mo. Ako lang talaga nahihirapan. Sobrang ganda ng experience. Oo nga, no, kalmadong-kalmado. Wala kang naramdaman. Ang ganda ng experience. Parang wala lang. Para tayong nag-check-in sa hotel. Pero I'm so thankful na nangyari yun. Tapos, binigyan pa. Kumatok pa sila parang room service. Binigyan nila ako, ito sir yung food nyo. Talaga? May food ka? May pag kumain pa ako. Anong kinain mo? Ano yun may chicken, tapos parang may leche flan on. Seryoso? Ngayon ko lang narinig yan. Meron akong pagkain dun. Ako wala parang nandun ka sa taas. Parang delivery room. Iniisip ko magsi-CS na ako. Ganun. Tapos ako parang nagpa-fine dining ako sa... Iniisip mo kung bakit chicken. Hindi, pero i-shift ko lang yung joking aside. Joking aside. Na-shift na. Okay. Nandun ako sa room and tinatry ko pang i-internalize or tinatry kong gawing fact or ano ba yung word na parang ini-imagine ko, wow, magkakaroon na tayo ng baby. So, gumawa ako ng poem. Oo nga na. Hindi ko maalala kung narinig ko na ba yan. Nasa phone ko siya dati, tatry kong hanapin. Pero ang pinaka-summary nun, or yung feeling na ini-invoke ko dun sa poem na yun, is parang hindi ka deserve ng mundong to. Parang gano'n, na parang parang mag-i-introduce ako ng baby sa world. And then, knowing that the world is out there to get you or to hurt you. Na parang, how dare you, Hilton, parang how dare I make a baby and let her be hurt kasi you're so precious. You don't deserve this world. Parang ganun yung I'm tearing up. Joke lang. Hindi. Yun yung poem ko nun. Kasi parang nakakaramdam na ako ayun na siya, ayun na si Atara. We're gonna have a baby. Naramdaman ko rin. It's crazy. Ayun, yun yung pakiramdam. Yun yung roller coaster. Na naramdaman ko na nasa delivery room tayo. Which brings me to our next question. Nung nakita mo ba si Atara, did you feel love at first sight? It's a question ng social media Ako hindi. Hindi? Ano yung naramdaman mo? Parang ano? Ano ba? Sige, I'll go first. You want me to go first? Cute baby. Oh, of course. Nung nakita ko si Atara, nung binigay sa akin yung pictures pa lang. Naunang photos. Parang alam mo yung feeling na binigay lang sa'yo ng tita mo. Na parang, uy, paalaga mo na nito. Magbibili lang ako or tatayan muna ako sa loto. Parang hindi siya sa atin. Oo, parang yun yung pakiramdam. Parang, hindi pandidire. So, nauna mo pala siya nakita before me. Kasi I think you're groggy and high on drugs. High on, legal drugs. Ano ba yun? Or hindi ka pala binigyan ng Meron nung bandang huli exhaustion. Kasi, pagod, tsaka ginupit kasi. Yeah, okay lang. Kung naman yung ginupit. The whole 9 yards ng... 9 yards? Baby, i-search mo sa Google kung the whole 9. Haba nun. Hindi. Saying yun. Ako na yung ignorant. Hindi. Nakakatawa lang kasi.
Ayun. Huwag ko na nga sabihin. Na-experience siya na lahat. Oh. Yan. Walang labis, walang kulang. Pang ilang yards? 9 yards. The whole 9 yards na-experience niya. And I'm grateful na you took one for the team. Thank you. What else? Ito. Here's a good question. Ay, sorry. Kamusta pala yung D-Day experience mo? Before we wrap up. Yes, masakit siya. Mm. Pero nung umakyat ako, inakyat nila ako sa delivery room, hindi pala siya parang inakyat nila ako mga 12 p.m., diba? Tapos lumabas siya tara 1:50 p.m. Pero yun na yung pinakamatagal na naghihintay ako. Hindi ko alam na basta ganun katagal, tapos ano ba? Help. Ano ba? Basta pagbaba mo, basta Para recovery room na rin ako noon. Yun yung parang you could have, nakwento mo sa akin na you could have waited more dun sa place where 9-2 lang. Before the delivery. Before the delivery na, kasi nung pinaakyat ka, it was a bit too early, you said. Oo, kasi akala ko may gagawin na or may mangyayari na. Sa pain time. Kasi sobrang sakit. Hindi ko alam na mag-labor lang din pala ako doon, mag-isa. Kaya sana nag-wait na lang pala ako doon sa room natin. At least magkasama pa tayo. Yeah. Pero ayun nga, nagpaakyat na ako. Tapos nag-wait lang ako doon. Kasama lang ako isang nurse na hindi ako masyadong pinapansin. Siyempre busy din siya. Siguro ang dami niya asikaso. Tapos, wala akong makita kasi wala yung glasses ko. Hindi ko makita masyado yung oras, yung mga tao. Yeah. Tapos, afterwards, recovery room, nagising naman ako. Alam ko may baby silang tinitimbang doon, pero hindi ko sure. Sabi ko, yun na kaya yung baby ko. Hindi ko din sure. Oo. Tapos naisip ko lang, may nakita akong, may naaninag akong pink, tapos ang naisip ko agad, food panda. Pagbaba ko, kakain na ako. Yun nasa isip ko. Gutom na ako. See. O kasi wala pala akong kinain nung buong araw na yun. Oo nga, wala nga. Oo, sa mga ng umaga. Wala akong kinain. Tapos yung first na kinain ko after ng anak ay Pizza Hut. Yeah. Post-game meal. Yes, food delivery. Yeah. So after going through the D-Day part, ito yung siguro, kung wala ka ng question, yes, I'm done. Ito na yung siguro yung ultimate question, yung isa pa last question ng podcast or ng episode na to. Last episode na pa. No. Again, for entertainment purposes nun to, hint. Hindi to hint, okay? What? What would you do differently to make it easier, to make the whole pregnancy journey a lot more easier? Ano yung mga learnings para maging madali? May nakuha ko isa sa'yo. Kumain bago kunin yung baby. Or tama hindi ka na kasi makakakain. Hindi, kasi sobrang sakit talaga. Sa bagay. O wag pala, no? Naramdaman ko lang yung gutom afterwards. Imagine mo, iiri ka, tapos wag pala, sorry. Wag kang munang kakain. Or ano ba? Akala ko for you. Akala ko yung sinasabi mong kumain for you. No. Parang ikaw. Kasi sabi mo kanina, ano ba yan, hindi pa ako kumakain. Kaya siguro ako naging exhausted. So yun, siguro 1 or 2 or 1 lang. Ano yung dapat mong gagawin or learnings na you would do differently to make the next pregnancy journey easier? I think that's a good way to end. Kahit hindi that day, during the pregnancy. The whole pregnancy journey. Siguro on the husband side, ang mga natutunan ko,
Para kasing ano eh. Wala? I think kung ano man yung ginawa mo nung first journey mo, yung second journey, just do it better. Parang kung hindi ka naging masyadong attentive before, be more attentive. Feeling ko kasi nakapag-research naman ako. Okay. Puro research talaga. Tapos nood ng videos online. Yeah. Parang nanood ako kung ano yung mga tips nila pag mga anak, kung saan kakapit. Kung na nice. wag kang sisigaw kasi mapapagod ka lang. Ang galing. Yung mga ganon. So, parang natuto ka sa experience ng others. Oo, hindi ako sumigaw. Nice. Di ba sumisigaw sila kasi sobrang sakit? Ako, I'm just very thankful na Kasi? hindi ako yung ginagawa sa akin. Or, tama ba yung word na yun na parang grateful pala, hindi thankful. Grateful ako sa sa strength ng mga moms. Meron ako before na kinaka-stress during pregnancy. Di ba kasi gusto ko malinis yung bahay. Humbled. Sorry, go. Malinis yung bahay. Tapos, nung malaki na yung chan ko, or mabilis na rin ako mapagod, nagmamap pa din ako. Saan pupunta to? Baka hindi siya maganda. I guess yun nga. I think sa communication na lang siya. Yeah. Yes. So, kung nagsabi ka na, ako naman yung turn ko. Grateful ako sa'yo yung nabanggit ko din before na nakita natin sa Atara, diba? And syempre, new parents, scary. Kahit na marami akong naging kapatid, kahit marami akong kapatid, hindi ko naman na-try na maghawak ng newborn. Parang hindi ko naman maalalang naghawak ako ng newborn. So, takot ako maghawak ng newborn. So, ikaw yung unang nag-change ng diaper niya at unang nagpaligo sa kanya. And wala akong narinig na kahit anong reklamo or negative from you. So, naging teamwork siya. Pero grateful ako na hindi mo sinabing, baby, ikaw na lang kasi scary din kasi nga baby pa siya. No. Ako kasi, never akong nakahawak ng newborn baby ever. Si Atara yung pinaka-first. And I think, kumbaga naging magical, nagkaroon ako ng magic powers na once na lumabas si Atara and yung nakita ko siya, it's time for you to, okay, alam mo yun, I'm gonna take care of you now. Yeah. Na-take care of you, kailangan ko na matuto to. And nung sinabi rin ng nurse na na marunong ka na ba, sir? Sabi ko, hindi. Turuan mo ako. Ganun. Na mag-change ng diapers. Kasi never rin naman ako mag-change ng diapers before. Ganun mo turuan mo ako? Ha? Hindi naman. Diba? Turuan mo po ako, please. Nurse. Ganun. Demanding eh. Ay, hindi. Pwede paturo or I don't know. Basta nasa state ako na I want to learn kasi I want to take care of Atara. And super bait din naman nila nun. Yeah. Talaga nagtuturo sila. First time parents po. Yeah, Pati pagpadede. Pero hindi siya madali. Hindi kasi natin siya mapadede agad. So, yeah. Ayun. Should we wrap it up? Okay na? Yeah. Okay. So, that is our pregnancy journey. I hope na enjoy nyo yung our side, or, our side. Yung story namin. Our story. First ever. First ever. Baby natin. Oh. Mali ba yan? Sorry. Ang hirap magsimula at mag-end ng podcast. No? Okay, wrapping up. Thank you. Before? Ha? How do you end it before? Kasi yung topic namin walang kwenta. So, pwedeng walang kwenta yung
yung ending. This one kasi kailangan. Well, anyway, I'm just gonna be me. Ayan. So, thank you for listening sa podcast. I hope na-enjoy niyo yung story namin. More episodes to come. We're just gonna, alam mo yun, think more topics. Pero niyan mawawalan. Just, alam mo yun, keep writing. So, thank you. And don't forget to like, subscribe sa YouTube namin. Nasa Spotify kami. And also, check nyo rin yung sa description. Nandun yung mga links ng affiliate links namin and all our social media links, basically. So, thank you. And, have a great rest of the day or kung depende kung anong oras nito pinapakinggan. So, thank you. Bye!